the first word or the second last word of Jesus in the cross. Makita kini sa Lucas 23:33 hangtod sa 34 nga nagingon. Ug sa niabot siya sa dapit sa ginganlag Golgota, dito ilang gilansang siya sa cross. Ug sa duha ka tulisan, ang usa sa tuo ug ang usa sa wala. Ug si Jesus maymon. Paselua sila, kay wala sila hibalo sa ilang ginabuhat. Ug sa pagbahin-bahin nila sa iyang bisti, ilang giripahan. On the cross, Jesus completes his mystery by modeling his message. Father, forgives them, for they know not know what they do. These words are some of the most powerful words of grace ever uttered. Usa sa mga gamhanang pulong, mga nunay ginalitok ni Jesus, mao ang pulong, forgiveness or pagpasaylo. Ako mangutana kanina, have you ever sinned? Nakasala na ba kamo? Oo, wala. Permanente. Always. Kada sala nga atong gibuhat o wala pa gibuhat o atong buhaton, mao ang rason why Jesus went to the cross and stayed there. Napakyas kita sa pag-ila kung unsa gayon kalalong ang paghigugma ni Jesus dinhi sa tuwa. We fail to recognize how deep of Jesus' love. But thanks to God. Ngano? Because He did not stop going all the way to the cross and hanging there so that we can find forgiveness. Kaya kung si Jesus namatay diha dayon, wala siya nag-abot sa cross. Kung sabi mo sa inyo, sa atoa. May paggali si Jesus ako din namatay dito suno. Wa siya niubang. Naningkamot yun na magbalanse siya sa cross. Unsay ni giingon ni Jesus dito sa cross? Father, forgive them, for they do not know what they do. Forgive them. Kisa ng them? Kita. In Greek word, forgiveness, muna siya gingon, affiliate means to let go. What Jesus taught to His followers to pray, kanang ganing gibilin niya sa ato mapag-ampo, sa Luke 11:4, ningon, forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. Pasayloa kami sa among mga sala, tungod kay gipasaylo man usab namo tanang nakasala ka namo. Klaro dili? Klaro kaayo. Dili kay ato ra nang gi-memorize. Memorize lagi pero wala man kabalo kung unsa. Jesus used this forgiveness sa iyang comparison in his parable of Jesus, of merciful slave in Matthew 18:23-35 na nagpasabot. Jesus is teaching me to be merciful and forgive others because God has forgiven me. Ang sala sa atong isig ka tao din sa ato gamay ra kumpara sa atong sala ngadto sa Dios. Tinuod dili. Ingon siya, if I don't forgive people who sin against me, God won't forgive me. Kung dili na ako pasayloon ang mga sala kanako, pasayloon ba kita ni Jesus? Dili. Ingon ni Rick Warren, author niya siya sa book na Purpose Driven Life. If someone hurts you repeatedly, you are commanded by God to forgive them instantly. Kaya, diya dayon ato ko lang pasayloan. But, you are not expected to trust them immediately. Sama. Forgiveness versus trust. You forgive, pero
Di na kamusalig pa. Di ba? Oh. Nagsugo ang Ginoo pasaylungon nato diha dayon ang nakasala ka nato. Pero dili ta ma-expect na musalig ta diha dayon. O dili pud nato itugon nga kita masakitan pagputro. Oh. Example. Paminaw sa example. Either your wife or husband dili na karon ingon ang kasasala ng lalaki, di ko makaingon makasasala ang babae, tanan na makasasala. Kung ang imong bana o asawa mga liwa, pasaylungon nimo pormero pasaylungon mo nimo, mosalig pa mo kutro? Oh, ha? Dili na kuno ingon ni Mary Jane. Di ba? Because dili nato itugot na masakitan tag utro. Sige tag pasakitan, sige tag pasakitan. So dili na ta mosalig pa. Forgiveness is also not necessarily forgetting what happened. Kung imo siya gipasaylo, dili nang ingon nga ako nang gipasaylo, atong kalimtan ang tanan. Kaya dili. Kaya mo ka. It may require a time of healing. Diba? Pero, hinumduman nato ang tubag ni Jesucristo sa pangutana ni Pedro sa Matthew 18:21-22. Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? O sa ito ba ni Jesus? Up to 77 times. Oh. Unya, kaya ninyo? Kaisa gani, magduwa-duha magpasaylo. Usa, nagkikasitintay-sitit ato pasaylukon. Isa kami misyonary sa Turkey, gisaksak sa, giluwa siya, 156 ka knives ang naa sa ihang lawas, gisaksak siya. 156, gikuan siya, gitabangan siya, upat ka tao, upat ka mga batanon. So, syempre, patay. Naingon, iyang asawa, interview ang iyang asawa. Kay missionary nito siya, iyang asawa, tulala. Gay na siya nga. Pwede ko nga, mag-ansay mo ha, mag-interview siya nga. Wala siya nito. Oh, ay siya, okay lang. Tawag siya, okay lang. Kung sa iyang gingon, Lord, forgive them, for they do not know what they did. Mura to yung answer. Kana siya kung sa ato nga time, nahimo na siyang viral sa newspaper. After 10 years, ipangutanag hapon niya siya. Napasaylo na ba nimo ang mga batanon na nipatay sa imong bana? Eh siya, napasaylo na nako. Isang adto na ako sa presuhan, akong ino sila magipasaylo na nako. Pero, dili na ko makalimtan ang ilang buhay. Diba? Lastly, in Matthew 5:54, Jesus commands us, love your enemy and pray for those who persecute you. Forgiveness is more than saying a prayer and moving on. It is a serious decision. Serious kayo na decision. Dili lang ay tumoy sa nilang ipasaylo ta ka, pero deep inside wala dahil. You will think it over and over and over again. The process will most likely be uncomfortable and painful, sakit, but it will always be worth it in the end. Make a right decision. Karon, make a right decision. Start a journey of forgiveness today. Remember the promise. The promises found in the Bible. I can do all things through you who gives me strength. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So, continue to forgive and pray for the person who hurt you. Amen. The second word of Jesus on the cross. Today, you will be with me in paradise. Kini makita niya sa Lucas
Kapitulo 23, versikulo 36 hangtod 43. Kining mga pulunga gilitok ni Jesus ingon katubag ngadto sa pahayag sa usa ka duha ka mga kriminal kinsa gilansan usab uban kaniya. Mao kini hinungdan ngano nga kita makatan-aw niini kaduhang pulong ni Jesus ingon nga bahin sa usa ka dialog o sa Binisaya ka sultihay. Bahin sa usa ka conversation o kakabildo ang himo ni Jesus uban sa usa ka convicted criminal o hinukman na kriminal. Mao kini ang usa ka dialogo, usa ka pagkasumpay o reconnecting sa English. Sa usa ka tawo kinsa hinukman usab ug nagdawat sa silot sa kamatayon gikan sa gobyerno tungod sa kabukad sa krimen na iyang nalapas. Kining duha ka mga kriminal mao sila sa tinuoray ang iyang gilansang sa krus. Ang krus ingon nga usa sa labing mabangis na porma sa silot sa kamatayon. Sa tinuoray, gitagana o gibinto tukma niining kasiya sa mga tao ang labing peligroso ug labing manghuhulga sa tanang kriminal. Alang sa ilang mga krimen batok sa imperyo sa Romano, sila nagantos sa maximum pain and agony. Samtang nagpikay sila sa pipila ka mga oras inalong sa nagkagiiting nga kainit sa adlaw. Kung sila nagpaabot sa kamatayon tungod sa nagpadayong pagkawala sa dugo, dehydration ang tulak sa baga, human sa pipila ka mga oras sa ilang pagbitay ng paglansang diya sa krus. So makita nato ang grabe gyud ang sakripisyo ni Jesus tungod kay pag-sacrifice sa atong kaluwasan, diba? Dili dapat kita may lansang sa krus kay kita may makasala. So dili si Jesus dapat. Pero apan sa dakong gugma sa Ginoo gihatag niya si Jesus nga iyang bugtong anak para kita maluwas. So mao na regalo sa Ginoo kanato kanang kaluwasan. Sa tibok imperyo sa Romano, ang krus mao ang simbolo sa kaulaw. Usa ka simbolo nga kanunay gihuyugan uban sa labing kalamayon, labing malungtanon ng mga elemento, mga bandido o mga rebelde. Karon si Jesus nag-agi usab sa sumang paghingutas ug kasakit sa mga orang pag-antos ug silot nga hayaguman niining mga kriminal ug mga rebelde. Siya nagpaingon na sa pag-antos sa kamatayon sa usa ka kriminal, bandido ug mga rebelde. Karon siya nagpaingon na sa pag-antos sa kamatayon kauban niining mga hinukman nga daatan nga mga tao. Apan sa iyang katapusang pipila ka mga gutlok, si Jesus ang anak sa Dios nakikukabildo, conversation uban niining usa sa mga kriminal. Apan niining panagsultihay, makita usab nato kung giunsa sa atong Ginoong Hesus ngatong panahon sa hilabihang pag-antos didto ibabaw sa krus. Kung niadtong pipila ka mga gutlok sa wala pa siya mamatay, nakahimo maghapon siya sa pagpaminaw, pag-ila o pagtagad alang sa usa ka kriminal na gisulutan sa tukmang silot sa krimen na iyang nabuhat. Dili nga eksena makita nato si Jesus ang anak sa Dios nagpadayag sa mga usapa sa iyang kahangawa, sa iyang pagtagad ug pakigugma bisan ilabi na alam ngadto sa kasagaran na ilhan sa katilingban ingon nga wala may pulos kung nalitag sa walay paglaom uban sa sala ug pagkadautan. Ani ay Dios nitunol uban sa kaluoy sa pagsalig sa paglambigit sa tao kinsa giila sa katilingban na tapos pagkasilutan uban sa mga kriminal bisan niadtong sa katawo nga angay hilingan ug isalikway. Ani ay Dios maminaw sa tingog sa usa ka kumpirmadong makasasala, mihatag ang kasiguruhan nga niana kayong panahona ug adlaw uban siya ni Jesus dito sa paraiso. Musok na kita sa pangutana, apan asa man kining paraiso nga pasabot ni Jesus? Ang usa lamang kabutang nga atong makita dinhi mao kanang paraiso nga bisan asa nga anaa si Jesus. Ang paraiso dili kini usa ka dapit nga atong makaplagan sa mapa. Diin gusto kitang moadto aron mobakasyon.
Kasinatian kini sa usa ka matuoran kung asa si Jesus tuwa dito ang paraiso. Ang paraiso mao katong kita nga mosinati sa presensya o pag-uban ni Jesus sa matag panahon sa kalasdanan. Ingon man sa kalipay, sa mga panahon sa kadaugan, ingon man sa mga panahon sa panghasik. Ang paraiso mao kanang atong kasinatian sa bugkos na pagdawat ni Jesus kanato bisan sa atong pagkamakasasala. Ang paraiso mao kanang atong kasinatian sa presensya sa Dios nga naminaw sa tanang natong mga hilak ug pagkapitay diya sa natong mga paglaom o mga damgo. Ang pangutana mao, unsa man kita kaandam sa atong pagdawat, pagpaminaw o pagduyog sa iyong kasung-anan o pag-inusara kadtong kinsa giisip sa katilingban nga wala nay paglaom nga makasasala. Tingali moingon kita sa atong hunahuna nga kini usa ka imposibleng butang na pagabuhaton kung nga si Jesus lamang ang makahimo niini tungod kay siya mao ang anak sa Dios. Sa tinuod, ang pagkahimong abling ngadto sa makasasala, pagkahimong sensitibo ngadto sa walay paglaom, may usa ka malisod nga butang nga pagabuhaton. Apan sumala ni Jesus, mao kini ang dalan paingon sa paraiso. Dili kita makasinati nga si Jesus naminaw usab kanato. Dili kita makasinati nga si Jesus naminaw usab kanato. Nakikuban kanunay kanato, ingon nga nagtan-aw siya kanato nga nagabuhat sa samang butang usab ngadto sa uban. Ang paraiso mao ang pagsinati sa kamatuoran sa paghari sa Dios diha sa atong mga kinabuhi. Pagsinati na ang Dios nagbando sa atong mga kinabuhi, diin ang gugma o pagpasaylo nagpagibabaw hinay sa paglumot o pagkawalay pagtagad ngadto sa uban. Ang paraiso mao katong asa ang panagsikuli naghatag ug dapit sa nagkabangi nga mga igsoon, mga tao nga mibalik ngadto sa Dios. Ang paraiso mao katong nabag-o nga kinabuhi giniyahan sa kahayag sa gugma sa Dios nga gipadayag pinaagi sa iyang anak nga si Kristo Jesus atong Ginoo. Amen. Away hapon ka atong tanan. Ang ikatulong pulong ni Jesus sa dihang gilansang siya sa krus nagkanayon. Babay, aniya ang imong anak. Anak, tanawa ang imong inahan. Karon natatna sa atong pamalandong, atong balikan pagtanaw ang nahitabo sa panahon nga nakasulti si Jesus nining pulong. Ang mabinationg inahan nga si Maria nagbarog doon sa krus na uban Juan, Maria Magdalena o Maria Salome. Kilabihan ang ilang kasubo pagsaksi sa tanang nahitabo. Ang mga disipulo wala patinaw gawas kanuhan. Kasagaran ang tao nga naa sa ilabihang pagantos dili na makaalinggat sa anaa sa ilang doon. Ang una-una anaalak lamang sa sakitan o makaluy-ong kahimtan. Apat lahi kang Jesus, bisan sa kaputas, kasakit o kahablos sa mga samad o kangungol sa mga suntok o bunog nga gipahamtang kaniya o sa kainit nga naglabiti nga adlaw. Mitagad kanilang suot kaniya. Naghawa lang siya sa iyang tawanong inahan nga dili madugay iyang kaligtan. Misangpit lang siya aron pagpahalula sa iyang inahan ngadto sa suot niyang tinunan o nagkanayon. Babay, aniya ang imong anak. Unya ngadto kang Juan, tanawa ang imong inahan. Meaning tumura, magapahibulong ang iyang pagsangpit kang Maria. Kay iyang gamit man ang termino pagtawag sa iyang inahan kay babay. Nawad-an na ikaw sa pagtawag. Inay tawag niya nanay o mama. Ginan lang o babay. Sumala sa sulat ni Juan, ikaduhang higayon kini nga nganlan o babay.
ang pagsangpit ni Jesus kanila. Ang una, panahon sa kasal sa Kana. Sa nahutdan nagpino alang sa mga nanambong. Gisultihan dayon ni si Maria. Babay, ayaw ako tudluin kung unsay akong buhaton. Ang ikaduha mao kining panahon nga nagbitay na si Jesus sa krus. Diya niya ng mga higayuna mao ang pagpaybalo niya sa matuod nga pagkamao ni Jesus. Kung kinsa o kung asa siya gikan o kung sa iyang tumong sa iyang pagkatao pinaagi kay Maria. Gipaingan lang ni Jesus nga dili sila o si Maria ang matuod nga gilikanan niya kay aduna pay labaw pa kanila o kay Maria nga mao ang amahan nga nagamit kang Maria aron siya magpakatao o magpakamatay ibabaw sa cross. Tungod sa dakong hinungdan ug mao ang mahawas kita sa kasalanan. Apan kung atong paluman pagayon sa pagsusi kini mao ang pulong ni Jesus. Kini usab gulagbay alang kanato ang balaang panagiusa sa iglesia. Ug ingon man sa atong gugma sa kalibutanong pamilya ug panimalay. Ang punong ni Jesus nagatudlo kanato sa may gugmaong pagtagad diya sa panimalay. Si Jesus maoy kamagwang anak ni Maria, nagpuyo kauban sa pamilya. Mihimong responsibilidad alang sa pamilya. Human namatay ang iyang amahan na si Jose. Mao kini ang basic pattern diya sa relasyon sa kalibutanong panimalay. Buot sakton nga si Jesus nagpahinumdum kanato sa atong mga kakuhan diya sa pagkatagsa sa panimalay. Di ingon nga pamilya, may kinaligitan kita sa usag-usa kung dili magpasagad sa pamilya. Ingon nga si Jesus nibatbat ini mga pulong nga nagpasagot usab ini kada kung role sa inahan diya sa panimalay. Diin sila mahimong usa ka matutudlo sa ilang mga anak nga mutudlo diya sa Kristohanong pamaagi. O dili lang kutob niya kaya inhalo sa mo'y kahayag sa panimalay. Diin mo'y manguna sa pagkinabuhi nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Gigamit sa Dios ang mga inahan aron mapabati ang iyang samang pagtagad sa katawan. Diin sama ni Jesus andang sa sakripisyo alang sa katawan, mausap ang mga ginikanan andang sa sakripisyo alang sa tibuok pamilya. Kung ang mga kabataan adunay dakong responsibilidad sa paghatod sa ilang mga inahan, diin sila gasa sa Dios nga mao'y instrument nga dili mapasagdan ang mga kabataan. Ingon niya na ang paghatag ni Jesus sa ilang kaugalingon, taliwala sa pagtamay, paghimong katamanan sa iyang sitwasyon o sa iyang pag-atos. Wala siya magduwa-duwa tungod o alang sa iyang katawhan nga nagkinahanglan o pasaya. Apan dili lang dinikuto ang atong pagtupi o pagpamalandong sa pulong, kundi ang munahong kinabuhi ug ang pagtulong na ni Jesus. Nagatantog ka nato aron pagsusi sa halalong pagkailiin. Ang atong tinanawan mao nga pulong ni Jesus ngadto kang Maria ug Juan. Nagulagbuhay alang kanato espirituhanon nga kinaiyahan sa iglesia. Mao kana ang relasyon nga dili sa unod apan diya sa espiritu. Relasyon sa usa ka pamilya nga naa sulod sa iglesia. Din mo ay kaduhang panimalay o managsuon sa pagtuo. Ug sama nagadagan ni Jesus ug atong importansya ang pamilya. Iya usab kitang gihagit sa pag-atiman usab sa iglesia o sa atong mga kaubanan sa pagtuo.
o kini gipakita sa relasyon ni Maria ug ni Juan. Kay dili man sila kaliwat apan susamang dakong pagtuo kang Hesus. Ang iglesia nagpasabot sa panagiusa nga nagpadayag sa usa ka kumon nga pag-ambit diya sa grasya ni Kristo. Ano na usa ka pagtuo o paglaom? Niini nga tinanawan ang pulong ni Jesus ngadto ni Maria ug Juan. Usa sa mga maanindot nga pulong diha ibabaw sa krus. Kay kini nagpasabot nga kita magdugtong sa usa-usa. Dining niini nga iglesia nga may pagtagad, pagtabang, pagtambay, pagdawat o pagpasaylo. Mao kini ang bulagway sa panimalay sa Dios. Ug ang matag usa mo'y mga inahan o mga igsoon ngadto sa tanan. Tungod kay ang matag usa nabaw sa tanang mga inahan o mga igsoon diha ni Kristo. Amen. A good and blessed afternoon, mga igsoon kang Kristo. Be with me in few minutes, isang 40 minutes lang, sa paghandog o paglabas sa ikaupat nga pulong ni Kristo ibabaw sa cross, nga makita diha sa Matthew chapter 27 verses 45 to 46 nga nagaingon sa pagkaudto nitakyog sa tibok yuta ang kangit-ngit nga nilungtad og tulo ka oras. O sa pagka-alas 3 nituwaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? My God, why have you forsaken me? Nganong gibiyaan mo ako? These are the words commonly come out from people's mouth when in great pain and agony, during health difficulties and depression. Huwag yun kasagaran ng itabo, no? Kung naana sa kasakitan. This kind of sufferings crushes us. It confuses us and leads us to overwhelming feelings of dereliction and abandonment. Mga pagbati na magadugmo, makalibog, dili masabtan o makapaguba sa kinatubok-ang pagkatao. Ang pagbating biniyaan o sinalikway. Mao kini nga pagbati ang anaa kang Ginoong Hesus niining nga kahaponon mga igsoon. Pero ang pangutana nagaingon, no? Kasagaran mangutana kita niini gayon. Does God abandon those who are in Christ? Isalikway ba gayod sa Diyos ang mga katawhan na ana-anak ang Kristo? O ang ikaduha, ingon usab, makapangutana kita, will God ever abandon us? Isalikway ba yun kita sa akong Diyos? O ang pinakadako na pangutana, o kini, did God really abandon Jesus? Di-abandonar ba yun? Gisalikway ba yun? Sa Diyos, sa Ginoong Jesucristo? Ang tubag niini nga mga igsuon, mao karon ang atong hiusahan sa pagpamalandong. Una nato nga tugkaron. Kining ang unang puntos na akong danon kaninyo, mo ning ginaingon, the cry of dereliction. The cry of dereliction. Unsa man ito? Ang tuwaw sa pagka-sinalikway. Ang tuwaw sa pagka-biniyaan.
Jesus, as well as people's cry of dereliction, is the key in dealing with our feelings of abandonment. Kung kita na gani bubati, na gani isalikway ta, biyaan ta, no? Mao gyud kini ang kasagaran na kuluhaton. Mao sabi ang gibuhat ni Jesus. Mao kani ang pagbating tawhanon, no? Pagbating tawhanon, hila ang resulta nila na hila ka mo, tiyabaw ka. Jesus, as the Son of Man, felt the same. Kay anang panahon ng anak siya sa tao. Di away, nagbitay sa cross for many hours, uban sa mga samad ug labod sa iyang kalawasan, sa kasakit nga iyang nadawat. So, when darkness that is thick and unnatural, as described by Matthew, come over the land in 3 hours, hindi ako ngit-ngit makaayo, manikover ni anang ilang ni anang kayutaan, natural nga mubati gayud ug kalisang si Ginoong Hesus as a man in that moment. Bisag kinsa siguro, dili ba? In the scripture, darkness is a visible sign of God's judgment and displeasure. It's symbolic of separation from the very one who is light. So, when Jesus cried out these words of anguish and disillusion, my God, why you forsake me? Words pour out from the sinless Son of God as he faces abandonment from everyone, including his Father. So, ingon ana ang gipakita ni Ginoong Hesus ang iyang pagkatawhanon ni adtong higayuna. O ang ikaduha nga punto nga akong pagdadalhon kaninyo, mao kining pangutana nga nagaingon. Did God really abandon Jesus? Gisalikway ba yun? Gibiyaan ba yun sa Diyos si Jesus? Jesus' cry of rejection is difficult to understand. No? This is good sample. Was Jesus truly God forsaken? Or did he merely feel God forsake him? No mo na iyang kuang bati niya, mo yun ta. Noon ba yun ka, as Jesus before forsake, iyaan niya ng panahon na or iyan ang yun ang pagbati. The scripture expresses the depths and horrifying and terrifying description of what Jesus was suffering. In those moments, Jesus was plunged into utter darkness, away from the Father's presence. Nag-inusara siya, biniyaan sa Amahan, to bear the sins of the world. Kaya nga noon sa ay anak kong katarungan, pagpasan sa sala sa kalibutan. One of the commentators of Matthew's Gospel, R.T. France, says, in giving his life as a ransom for many, for the forgiveness of sins, he must, for the moment, be separated from his Father. For a moment, be separated from his Father. Jesus felt the weight of separation from God that our sin demanded. And for the first time, he was truly alone, utterly God forsaken. Nag-inusara siya. Yan ang panahon na. As we digest this difficult truth, remember this thing. The Father and the Son willingly chose ang Amahan ug ang Anak. Pinili nila to carry out the plan
of redemption, and both the Father and the Son were in agony during Jesus' crucifixion. Dili lang kay si Jesus ra ni atong panahon lang nag-antos gisakitan. Hasta ang the Father, the God the Father, gisakitan sa ni anang panahon na. But to obtain our salvation, aron maka-angkunta sa tinuod nga kaluwasan, the Father painstakingly separated from himself from the Son, but only temporarily. Ato nang mo na temporarily, for a moment. And Jesus, as He, the innocent sufferer, prepares to die for the sins of the world. Mori katarungan mga igsoon. So, it is only for a moment, temporarily, they separate from each other. For the sake of us, mga igsoon, for these sinners. So, ang ikatulong nga puntos, will God ever abandon us? Kita. I-abandonar ba ta sa Ginoo? Iya ba tang isalikoy? Biyaan magigputan niya? When Jesus suffered and died for our sins, we are already reconciled to the Father. Muna itong timan-an, ha? Sa dihangan ipakamatyan ta ni Jesus na di-reconcile ta. Ngadto sa atong amahan. And because of that, we can live with assurance eternally that God will never abandon us who are in Christ. So, muna tinuod, muna atong ibutan sa ato yung kasing-kasing o pangisip. If we are already in Christ, God will never abandon us. When Jesus submitted himself to the Father, that was out of love and obedience. He loved God above all things and gave all his best to please and obey his Father. At the same time, Jesus loved his brothers and neighbors. And this is what God wants us to follow and do. Mao sa gusto sa atong Dios na ato nga sundon o buhaton with all our hearts, mind, and soul. Love God above all things, and love our brothers and neighbors as ourselves. This is the greatest commandments, di ba? By doing this, mga igsoon, we can assure 100% our assurance, 100%. We are really in Christ and can sing joyfully. Kaya nga, alam kang Kristo, makaawit kita uban sa kalipay ng gaingon. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for a year of time alone, but for eternity. Di ba mga igsoon? But, naagya po iba. Why are there still some people crying, Father, Father, why forsake me? Di ba? Ang tod karon, naagya po. Nga naman kaha. That's because the reconciliation offered by God through Jesus was not, or maybe not totally accepted, or maybe ignored, or taken for granted. May rason, no? Maybe not totally accepted, maybe ignored, or taken for granted. Nga naman, because many are still hard, they have a hard time to go away and go out from the comfort zone. Maglisod pag yung taggawas, maglisod tagbiya from the comfort zone
where the alluring world, where the alluring world is full of the energetic and magnetic devices of Satan. Di kita kadali-dali hawa kay hayahay kayo nga naata sulod sa mga happenings, sa mga kalingawan ni nga kalibutan. Unay nakaingon. Thus, we deserve to be plunged into utter darkness, separated from the presence of God. That's the consequences in turning back to sin, mga isuon. But, muna akong timanan, good news for you and me. Jesus was forsaken by God so that we will be forgiven and be reunited to God again. Nothing can change that. Not our circumstances, not our suffering, and not our sin. There is always hope in Jesus. Whatever we are walking through, mga so on, the unshakable truth that we stand on in the midst of our suffering is that Jesus was temporarily abandoned on our behalf so that we will never be abandoned by the Father. Sa katapusan, mga igsoon, may 40 minutes na ba? Let's remember this. Jesus will no longer cry of dereliction. Dili na si Jesus mutuwaw niini. Instead, Jesus earnestly and tenderly calling for you and calling for me. As the lyric of the song goes on. Let's sing it, mga igsoon. Uban ka na ko. Si Jesu Cristo paro nagtawan, tagdon mo siya, dada kaniya ang ipasan mo, o papakulayon ka. Hallelujah. Shalom mga igsoon. To God be the glory. Amen. Such agony.
I thirst, the loyal people who suffered. When He died on the cross to ransom for our sins, just remember Jesus died for you and me. Tell me why, oh tell me why, Jesus died on Calvary. Tell me why Jesus suffered such agony. For God so loved the world that He gave His only Son, and that is why Jesus died for you and me. Tell me why, oh tell me why, Jesus died on Calvary. Tell me why Jesus suffered such agony. For God so loved the world that He gave His only Son, and that is why Jesus died for you and me. Mayong hapon sa tanan. Praise God. Ang ikalimang pulong nga gilitok sa Dios na makita sa Juan 19:28 nga nag-ingon. Tapos niini sa nahibaluan ni Jesus ang tanan na hingpit na, siya miingon, giuhaw ako. Sa sige na kong balik-balik o huna-huna kung unsa man yun ang pulong nga giuhaw ako. Giuhaw ba sa Jesucristo sa tubig o sa bino? Grabe na kong libugak, nagsigi ko o huna-huna yun o mayo. Naay tulo ka litraan akong ihatag mahitungod niini. C-R-L. Una-una ang C. Here. Giuhaw ako. Giuhaw ako sa pagpangga. Mao siguro ni ang buot ipasabot ni Jesucristo nganong nakalitok siya sa giuhaw ako. Kung atong palawman og maayo, kung atong subayon og giunsa sa Jesucristo sa pagpanamas-tamas, murag kulang yun ang tanan, kulang kitang tanan sa pag-care. Mura kini og sulod si Jesucristo mao kini ang panimalay. Isa ka balay, kita ang naa sa sulod sa balay. Ginikanan amahan anak. Kung walay pag-care ang mga anak sa iyang ginikanan, labi na kung moabot na ta sa edad nga punto nga senior citizen. Di ba daghan kay tayo makita sa social media nga gipang bugaw na lang ang ginikanan, ipang salikway ang ginikanan, lugoy kayo pamalandumon, lugoy kayo hunaon, nga moingon ta, giuhaw ko sa pagpangga sa akong anak. Giuhaw ko sa pagpangga sa akong mga kadugo. Di ba daghan kayo atong mabasa sa social media karon? Mahitungod ni anak. Sumuning nakabuhi si Jesucristo o giuhaw ako. Kulang ang atong pagpangga kaniya.
Nga naman makaing matagkulang kung 100% ba ang atong pagpangga kaniya, walay Hesus Kristo nga malansang sa cross. Walay mga tao, wala ka nga nagpakasala. Meron tayo kuning si Joy nga doon na ba tayo mga sala, nakasala ba kita? Murad ako optigo, 100% ko na nakasala. Sobra pa sa 100% kahibalo mo. Sa unang panahon nga niabot ko sa punto ngayon anak, uhaw ko dili sa gugma, uhaw ko sa pagbubol sa atong simbahan, uhaw ko sa pagpangalagad sa atong Jesucristo. Nakita na ko na tanan, na-experience na ko na tanan, kung kulang ta sa pag-alagad, kung kulang ta sa pagpangga diha sulod sa atong simbahan, bisang pag-usahan ito paningkamot, huwag tayo makabuot. Magkaingon tagdako man itong kwartahan ni abot, pero nawaslik man. Sumunay akong una nga tayo paabot ang pagpangga sa atong mahal na Diyos. Kulang ang atong pagpangga. Kulang ang pagpangga nato sa atong ginikanan. Dili lang sa ginikanan nato karon kundi ang pagpangga nato kang Jesucristo. Doon na bitaw niingon, nagpangga mo ko kang Jesus Christ kay every Sunday kong simba. Pero tumoy ra dai sa dila, wala dai giduot sa ilang kasing-kasing. Kung unsa ang pagpangga nato sa atong simbahan, kung unsa ang atong pagpangga sa dihang dunay tao nga ma-deliver sa tanan nga istorya nga gikan sa Bible, mao punay pagpangga nato sa kang Jesucristo. Ikaduha, R, respect. Giuhaw ako sa pagrespeto. Ang pagrespeto nato sa usa ka tawo dili lang kay ingon naa ka sa posisyon, kinahanglan kang respetohon. Kitang tanan walay taas, pantay tang tanan. Nuta nilang giingon nga kung panahon nga kuhaan nata sa atong kinabuhi, pantay gyud ta tanan, walay dato, walay pobre, walay guwapa, walay pangit, walay bata, walay tigulang, kung hukman ka sa Ginoo. Ang pagrespeto mo o ni isa nga giblian sa Dios tungod sa mga tao nga nag-biay kaniya, katong gilansang na siya sa cross. Wag sa giingon sa isa nga katapan niya, kung anak ka sa Ginoo, naog diha, luwasa ang imong kaugalingon. So kulang taong respect. Kung naatay respeto sa atong pamilya, kung naatay respeto sa atong matag isa nga membro sa atong panimalay, way gubot, way away mahitabo, wa po'y magpakasala. Ing-anyan example, kung si Bana way respeto sa iyang asawa, siyempre mulihis gina sa wala nga dalan, dili gina mo patuo. Pero
dili pa siguro po ulahi ang tanan nga moingon ta nga ibalik nato ang respeto sa atong matag usa sa atong membro. Diha nato makita ang unity kung dako ang atong pagrespeto sa atong matag usa. Ang ikatulo ang katapusan mao ang L, love. Mo gini atong ipakita o atong ipadama sa atong matag usa. Gugma. Dili lang kinahigugma ta sa usa ka tawo tungod kay naatay makuha kaniya pag-abot sa panahon. Pero pag wa nay makuha sa imo, wa na kay silbi, wa nay gugma. Unsay giingon sa 1 John 4:8, God is love. So kung doon na tayo gugma, dako ang atong gugma, dako gyud pod ang atong pagrespeto kay Jesus Christ. Mao lang kini ang atong maipaabot sa pulong nga gibilin ni Jesus Christ nga naa siya sa cross, ang giuhaw ako. Kay kini nga tulo ka liter, care, respect, love, kung ato ning makuha, kung ato ning masulod sa atong kasing-kasing, kung atong perminti hinumduman, siguro di na siguro si Jesus Christ malansang sa cross. Di na matawag pagkasala. Nanatay pag-care, nanatay respeto, ug nanatay love. Mao kini ang tulo ka liter nga akong gisilsil mismo sa atong huna-huna o kasing-kasing. Uban sa akong pamilya, uban sa kabuuan sa akong pamilya, tugunan na po ko'y apo. Mao gini akong gisulod sa akong panimalay, bisan tagsarami manimba. Kaya kung naani sa tuan, ang tuog ito 101%, ang Ginoo dili mo biya sa tuwa. Bisan pagpansarata mo simba, ang Ginoo buhatag yung grasya sa tuwa. Every minute, every seconds, every hour, every day, gatawag ko sa Ginoo. Gipapil na ko sa akong pamilya ang akong care sa ilaha. Gipapil na ko sa akong pamilya ang akong respeto sa ilaha. Gipapil na ko sa akong pamilya ang akong love. Kaya nakahibalo ko sa akong pagkamakasasala at itong panahona, dili pa ulahin ang tanan. Daghang salamat. Amen. Doon ay mag-anak, inahan o iyang anak na bata na babae. Nagkapangutan na ang iyang anak, Ma'am, yan na may puti sa imong buhok. No, aside sa mostly, ito, pero may puti sa imong buhok. Ngayon ang inahan, anak, every time nga makasala ka, na yung tubo maputi sa akong buhok. Anak, uy, kalukuin niyo mo ma. No? Then, nagka-analyze ang anak. Uy, ma, mas luoy si Lola kaya nagkay puti ka buhok. Si Chairman Ale, gamay rin sa laki. Si Roto, gamay po puti. Tapos
Pagkatapos niya, madawat ang ilumnon si Jesus miingon, hingpit na. Kunya, midito siya o mitugyan sa iyang espiritu. Juan 19:30. Mao kini unong mapulong ni Jesus samtang siya bilang sa gapon. Titilis pay. Matod pa, i-translate to English, it is finished or nahingpit na. What was finished? Ano pangutana? Kung saan may finish? What did Jesus come to finish? Yung nangyari si Jesus Christ, aron sa may humanon, no? What was this mission that was finished? Mao kini tulo ka mga pangutana nga ipaambit sa kaninyo to paghandog sa kamatayan ni Jesus diha sa cross. Mao kini tulo ka mga pangutana nga atong mahandog. In Luke 19:10 nagaingon, for the Son of Man come to seek and to save what was lost. Bago lang ta nag-celebrate og Christmas. Ato na klaro yun si Jesus Christ ang Jesus, Father God, nagpakatawag through Jesus Christ, nagpakatawag din sa kalimitan. In 1 Timothy 1:15, Christ Jesus come into the world to save sinners. Now, si Jesus Christ nagpakatao aron sa pagluwas ng mga makasasala. While in Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as the ransom of many. So, klaro yun tayo. Kung sa gyari ni Jesus Christ, no? What was finished? No? Napakatao si Jesus Christ to serve and to save. Then, atong pagluwas ka nato tungod sa atong mga kasalanan. Mga igsoon, pigdala lang ito ka mga Bible account na atong makita nga si Jesus Christ nagpakatao o nagpakamatay diha sa cross. It was in what instances that we sin? No? Usa sa kita na nagpakasala. No? We sin because we keep choosing to disobey God. Kadungdong pa mo, what is the first sin of humanity? Kadungdong pa mo? Disobedience. Nag-disobey isa nag-disobey gali diha sa Garden of Eden. Diba? Mao kani hangtod karon ang atong nunod nato pagka-disobedience, atong ginapanunod. O nga, kita na yun ang makasasala. But anay mga account sa Biblia nga nag-specify kung unsa ang mga sala. Kuha lang kong 5 kay kung ako ning kuhanon sa Biblia, wala na time si pastor. Okay? Number 1, lust. Kaning lust, L-U-S-T, kaning proper pronoun, lust. Matod pa, pero to be proven pa ni, the most common sin nga nakamit sa laki, no? Mo ang lust. No? So mga laki daw, most common nakamit. It is a feeling of having a strong sexual desire for another person. Lust alters the chemicals on our brain. Bantogra. Nga. Pag ma-involve na mo sa katawan wala na. Bahala na ka kung sa kanilang biyaan ng pamilya. Kalunod yung pamilya. Now, tungod ay kay chemical reaction sa utok. Tungod ay nga mga pagpakasala. Mubalos ka, mga laki, yung sa'yo mo lang, salapot mo sa mga babae. Bato ba? Gamos ko mo nga sa mga babae, naging pride.
Pride. Matas na gali ang pride. Wala na. Mapakasyo na sa simbahan. No? Matas na gali ang pride. Di na lang sa kauban. Nabigti na sa istorya. Wala na. Di na mapakita sa simbahan. Dako ka na sala mga igsoon. Mugubay, tema na nato ha. Apil po mga laki ani. Greed, intense and selfish desire for something, especially wealth, power, or food. Uy, apilihan food sa greed. Nagbantay ta sa mga pagkaon na hanga sa nakong sala ni DI. Sobrang pagkaon, labi ka ng wealth, greedy ka ayo. What is the most person nga mga greedy? Ayaw lang ninyo eskuti. Kung kinsa lang nga mga tao. Laziness. Laziness, the quality of being unwilling to work or use energy. Pastila. Laziness. Nang-ubal mga tao niya, nagkalisod-lisod. Then, i-blame ang gobyerno. Then, i-blame ang Ginoo ng kalisod-lisod. Ang pananaw, katamula, di gusto mahako. Naalay. Kaya kaming bukas na ni, good for 2 days niya. Ako na, hindi. Magwa na bukas, gaantor, kabuang ng pangita. Tungkol sa pagka-laziness. So, kung sabay, overcome ni. Kung sabay, epekto. Lisod ang pamilya. Envy. Isa kahit ko muna ni bayo, lagi ka na mag-envy. Ito ako tayo, sinina akong amiga. Pag ulit dito, pang, palitin mo sinina Shopee dito, order ini. Nasa, kaya mag-imot man po, dahil sige order dito, bisa, hindi ka, without capacity to pay. Ay resulta, magtago-tago. Kaya daghay manukutay. Ngayon so, dapat pag yun, mga disobedience nga itong specify, no? Nakaiba nung nakita tanan, nga kana na po yung kasala. At the tender age of Jesus, he happened to accomplish his mission. Nga diyan karon, di mo si Jesus Christ, it is finished. It is finished because nabuban niya ang mission. What is ang mission? Nagpakatawa niya, pagbuwas ka na ito. Kung sabay, gibuhat ni Jesus Christ. Preaching, teaching, diba? Mission niya. Preaching, teaching, kung sabay. Healing. Preaching, natuman na ni Jesus Christ? Yes, natuman. Dito sa mga Muslim, sa Galilee, nagbuhat siya sa mga ano. Nag-preach siya. Nag-teach siya. Huwag laro sa tanan. Nanambal siya. It is finished. Sa ito pa, dili kay physical nga gibati ni Jesus Christ pag-ingon niya it is finished. Kung dili kahuman niya ang iyang mission diri, nagpakatao siya sa pagluwas ka nato. Nanudlo siya, nanambal siya. Preach, teaching, and healing. Ato man niya ka na. Karon mga igsoon, mangutan ako. Niining atong kalisod karon tungod kaning political crisis, inflation rate na atong nasa guban. Ado na ba kitang mode? Ano ba kay mission? Kaparehas kang Jesus Christ nga pag-abot sa panahon, nakasurvive kita ng ining kalisod. Ano na ba? Kung wala pa ako kamong i-encourage. Kaya nga itong UCCP Quadrennial Fund. Kung sa gali na, rebuilding and restoring with hope, heralding the fall of life. Atong budang i-analyze, atong kasing-kasing daw. No? Atong i-restore, ang atong relationship with God. Ang atong pagpakasala, atong i-restore. Hindi na itong pagpakasala. Kinawin kita, unsay ba yun sa sala? Laro ng 6:32, for the wages of sin is the death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Atong i-restore, di ba ma-overcome ato?
Maabot ang panahon, bisa kini nagkalisod kay yuta. It is finished. Nagpapahuman ko akong anak. No, nagpapatrabaho ko sa akong anak. Happy akong pamilya. Mga isuon sa iyo na kayo, istoryahon. Apa, lisod buhaton. But, tagaan na mo crew. Hinahanglanan ko yung mga goal. Tagaan na mo tulong ang mga goals. Nga makuha nato diya sa scripture. Number 1, my favorite verse. Diya sa Matthew 6:33. Ang sagali, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Goal number 1. Sa iyo, istorya ko, lisod, trabaho ko. Another, daghan kayo, daghan ka lang mo. Sa Juan 15 City, nagaingon, kung magpabiling ka mo ka na ako, o ako magpapulong, magpabiling ka ninyo, magpapayong ka po, bisang humsa, o ako kanin ikaw mong provide ka ninyo. Klaro kayo. Then, goal number 3, tululan, daghan ka ng mga bago ka makita, na goal na ma-achieve na to, kanang giingon, rebuilding and restoring with hope, heralding the full life. Then, there is a something, rebuilding, December gihapon, heralding unity. Unity lang gihapon, anak. Ikatulo, nga goal, aron ma-achieve na to nga. At the end of the day, kaingon tag-finish. Malakay, 3 days. Oh, malakyas. Dala ninyo ang akong ikapulo sa simbahan. Aron ang simbahan, akong balay, adunay makaon. Di pa sulay ako ninyo. Di ba, abrihan ko ang puntahan sa langit. Kung ipo, kaninyo ang tanang panalangin. Diin, wala na unya kamoy kabutangan. Diliwanan. Ha? Di ba pagkabot sa panahon, makainom ka mo. It is finished. Tinawag pa.
Mayong hapon mga igsoon ko diha kang Kristo. Ang ikapitong pulong ni Jesus makita diha sa Ebanghelyo ni Lucas chapter 23 verse 46 nga nagaingon. Amahan, nganha sa imong mga kamot tutugan ko ang akong espiritu. Magampot ka. Ginoo, itugot mo nga ang imong mga pulong mo dagayday sa gikan sa baba sa imong halagad ug ngadto sa kasing-kasing sa tanan nga makadungog niini. Sa Salmo chapter 31 verse 5, si Jesus miingon, sa imong kamot itugyan ko ang akong espiritu. Giluwas mo ako, o Ginoo nga Dios sa kamatuoran. Diha sa Lucas chapter 23 verse 4, si Pilato miingon, sa mga pangulong pari sa mga tao, wala ako'y nakitang sala ni ining tawhana. O diha sa Lucas chapter 23 verses 14 to 15, si Pilato miingon pag-usab, gidala ninyo niining tawhana nganhi kanako. Ingon sa usa nga nagapasalaag sa mga tawo o aniha karon. Ako, sa nasusi ko na siya sa inyong atubangan, wala ako'y hikaplagan nga sala niining tawhana. Mahitungod niya atong mga butanga nga inyong gisumbong batok kaniya. O sa ikatulong gayon si Pilato miingon, ngano, unsa ang kadautan nga iyang nabuhat? Wala ako'y makita nga hinungdan sa iyang kamatayon. Busa, paghahampakon ko siya o buhian apan ang mga pangulong pari, misinggit sa makusog sa pag-ingon na ilansan siya sa krus. Sa diha nakakita sa hitabo ang opisyal sa kasundaluhan, siya naghimayo sa Dios nga nagaingon, sapagkat tinuod kini mao ang usa ka matarong nga tawo. Si Jesus nang masinungkanon sa iyang amahan hangtod sa katapusan. O ang iyang katapusang pulong sa wala pa siya mamatay sa krus, o sa kapag-ampo sa iyang amahan. Ang relasyon ni Jesus ngadto sa amahan gipadayag diha sa Ebanghelyo ni Juan chapter 10 verse 30 kay siya miingon, ang amahan ug ako usara. O diha sa Juan chapter 14 verse 10, si Jesus miingon pag-usab, wala ka ba mo tuo nga ako anaa sa amahan? Ug ang amahan ania kanako. Ang mga pulo nga akong isulti kaninyo, dili ko isulti sa akong kaugalingon, kundi ang amahan na nagapuyo kanako. Siya ang nagabuhat sa mga buhat. Diha sa Juan chapter 16 verse 28, si Jesus miingon, ako gikan sa amahan ug mianhi sa kalibutan. Usab, ako mubiya sa kalibutan ug moadto sa amahan. Si Jesus natuman sa iyang kaugalingong misyon ug sa iyang amahan sa krus. Sa Juan chapter 3 verse 16 nagaingon, gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong nga anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Giatubang ni Jesus ang kalagsaong tahas sa paghatag sa iyang kinabuhi. Isip bayad sa atong mga sala. Kini nga buluhaton makapasubo o makapabugat apan si Jesus kinabubot rong midawat niini. Human sa pagbitay sa krus sulod sa 3 ka oras, si Jesus sa katapusan mitugyan sa iyang kaugalingong kinabuhi. Diha sa Mateo chapter 20 verse 28 nagingon, ang anak sa tawo umianhi dili aron pag-aalagaran, kundi sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi para sa pagluwas sa mga taong makasasala. Sa katapusan sa kinabuhi ni Jesus, samtang siya nagbitay sa krus, o mga ikaunom na ang takna sa adlaw, mingit-ngit hangtod sa ikasiyam na takna, ug ang tabel sa templo nagisig sa tunga, ug si Jesus misinggit sa makusog na tingog na nagingon, amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Sulod niining 3 ka oras sa kangit-ngit, nga gipas-an ni Jesus ang silot sa atong mga sala. Iyang gitugyan ang iyang espiritu ngadto sa kamot sa Dios nga iyang amahan. Sa tanang gibuhat o gisulti ni Jesus, iyang gituman ang kabubuton sa Dios bisan sa kasakit sa kamatayon. Isip usa sa katapusang mga pulong ni Jesus,
Ang mga magtutuo na malandong niini sulod sa mga siglo, nganong gisulti niya kini. Si Jesus naghisgot sa iyang kalag, nga gihinusa sa Dios nung pinaiyahan uban sa iyang lawas sa dihang siya usa pa ka tawo. Naghatag kini kanato og dugang nga ebidensya nga ang kalag sa tawo naglungkad pagkahuman sa lawas. Sa usa ka kahimtang nga bulag gikan niini, nga kana kahimtang adunay katapos sa kalipay ug kasakit. Kini nagpakita sa iyang pagkamaunungon o kaandam sa pagsunod sa plano sa Dios. Atong itugyan ang atong mga espiritu ngadto kaniya sa atong pagserbisyo kaniya. Sa atong hinadlaw-adlaw natong mga desisyon o sa tanan natong kalipay o kasubo. O kung maabot ang panahon sa atong kamatayon, atong sundan ang ehemplo ni Jesus o moingon kita, Amahan, nganha sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Atong susilhon ang tulo ka aspeto ni ining ikapitong pulong. Una, usa ka pulong sa kasuol. Si Jesus nakigsulti sa Dios uban ang kasuol. Bisan unsa pa kahitnit ang nahigayon, nahibal-an ni Jesus nga ang iyang amahan ana uban kaniya aron sa pagdawat sa iyang espiritu. Ikaduha, usa ka pulong sa pagsalig. Gisalig ni Jesus iyang kaugalingon sa iyang amahan. Si Jesus misalig sa iyang walay katapusan nga kapalaran ngadto sa walay katapusan nga mga bukton sa amahan. Ikatulo, usa ka pulong sa pag-surrender. Sa katapusan, si Jesus misulti o pagtugyan o pulong sa pagtugyan. Iyang gihatag ang iyang tawhanong kinabuhi ngadto sa iyang amahan nga naghatag kini kaniya. Si Jesus nagampo sa iyang katapusang pag-ampo uban niining matang sa kaangayan sa kalinaw tungod siya nakaila sa amahan. Ug nahibalo nga adunay kinabuhi uban sa amahan human sa kamatayon. Sa katapusan, si Jesus namatay aron sa pagluwas sa atong mga sala. Mag-alagad kita sa Ginoo ug atong itugyan kaniya ang tanan natong kalipay ug kabuol ug inigabot sa panahon sa atong kamatayon. Makaingon kita, Amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Magampo ta, langit ng Amahan, sa dihang among gikonsiderar ang husay ni Kristo at ubangan ni Pilato ug ang mga panghitabo nga mitultol nato sa iyang paglansang sa cross. Naguna-una kami kung usaba kami ni ato miakusar kaniya, umisalikway kang Jesus. Mapasalamaton kami sa imong kaayo sa pagtugod kanamo nga makadungog sa Ebanghelyo ug mubutang sa among pagtuo kang Ginoong Hesukristo aron makabaton ug kapasayloan sa among mga sala. Kami mapasalamaton nga siya mitugot sa pag-antos alang sa pagluwas kanamo. Hinaot nga daghan pang mga tao ang mosalig sa iyang maulahong kamatayan sa mubo nga panahon nga among nahibilin dinhi sa yuta. Amen. To
cross. Kipabanda kanato. Pinaagi sa atong 7 ka mga igsoon sa pagtuo nga nagbagbat sa katapusan mga pulong ni Jesus dito ibabaw sa cross. Sa karaang sinultihan, mga pulong panamilit sa usa ka himadyo. Ang gibasa nato sa Mateo ganina, first reading nato sa Mateo 27, may usa ka narrative of the passion of our Lord Jesus Christ. Di nagahatag kini ka nato sa detalye alam sa atong Ginoo diha sa iyang dili maihap nga kasakit ug mga pag-atos nagasugod uban sa iyang pagbuhi, pag-agulo dito sa tanaman, judgment, dalang paingon sa cross, paglansang o kitapos sa iyang ugly death. Ug sa iyang paglubog, dili ang tanan usa ka maayong sugilan, kundi unsa pagtapos ang kinabuhi. A very, very sad ending. So it seems makaingon kita nga katuusak na hinapihan o hinapihan ka makasusubok na pag-tapos. Apan, ang tanan sa katapusan buhatod ngadto sa kadaugan ang iyang pagkabanhaw. Ang akong tahas o ang akong tahas karon mao ang pagtinibuo gikan sa iyang madaugon nga pagsulod sa Jerusalem hangtod sa panahon nga klaro na gayon ang pagpanamilit niya ngadto sa tanang katawhan uban ang paglakon kanatong tanan nga mapadayon kita sa iyong misyon samtang may kinabuhi pa kita. Nagasugod siya sa iyang madaugon nga pagsulod sa Jerusalem uban sa mga tao nga nagwarawara sa mga palwa pagpasidungog kaniya uban ang ilang husanas. Mao kini ang paagi sa iyang pagsultid panamilit ngadto sa mga tao kinsa pipila ka mga adlaw mosinggit na ilansa siya sa cross. Jesus wala mo tago, wala mo ikyas, wala siya mutakan aron pagpahilayok kanila iyang giatuban ang iyang final mission. Dili lamang uban sa kaisog, kundi uban sa iyang halalong nagkumbang ang kanatong tanan. Goodbye, muadto na ako. Kita usab, muhimo sa atong final, ang definitive goodbye to this world, sooner or later. Nagkiahanggan lamang kini, dito tayong panahon. Busa, samtang buhay pa kita, kung saan man ato paglito o pagsultig panamilit, nagtuliining kalibutan. Kung saan atong pagabiyaan. Ang ato bang katapusan panamilit, puno sa pagmahal. Sana o sayo o pagbaso niining adlaw, Good Friday. Let us take time to listen to the Lord. Kung tanaw na to ang mga kasing-kasing in honesty and in humility sa pagkahibalo o sa pagtawag sa mga panamilit nga atong gikinahanglan aron sa paghimo sa mga butang katawhan o mga kinaiya
nga nakapahimo sa atong mga kinabuhi nga bugat sa karbo o pagkahakugan. Magahimo kita'y pagpili o pagdesidir nga makatabang ka nato sa pagpuyo sa makahuluganong kinabuhi o mamatay sa usa ka makahuluganong kamatayon. Ang laing kahulugan sa muadto na ako o goodbye. Mao ang paghatag og usa ka pahibalo. Kon notice, usa ka pahinumdum o usa ka statement. Ang tibuok Holy Week o niining Biyernes Santo, mao ang usa ka tin-aw na saysay kung giunsa sa Dios. Paghigugma kanato nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron sa pag-antos, mamatay o mapuhi pag-usab aron nga kita makaangkon sa walay katapusang kinabuhi sumala sa Juan 3:16. Unta, hinakot unta nga kitang tanan mahinumdum how much He loved us through His death. O pagkasaulog sa iyang presensya nga ani agihapon siya uban kanato o magasalit magatuo nga kita makakita kaniya kung siya moabot na sa iyang himay. Hinaukot ka nga ang atong Simana Santa mapuno uban sa mapasalamatong paghandog, mapausan ng pagsaulog o nagpagpo, napagpo na pagpo. Kinahanglan nga mugugol kitang panahon. Dili lamang din ang adlaw, kundi sa tanang adlaw sa atong kinabuhi to personally remember and know again God's love for us. Kinahanglan maminaw usab kita sa atong kasing-kasing. Kinahanglan muhilom o mahibalo kita nga siya usa ka Dios who wants our hearts, nga gusto sa atong mga kasing-kasing more than our works, our devotions, our goodwill, and good intentions. Dili lang kay hatagan nato siya pipila ka titik sa atong panahon, sa atong talento o maandi. In other words, Holy Friday o Good Friday is not about a day or a week or a week of trying to be extra holy. It is allowing God to wholly touch and capture us. Ayaw tuguti nga si Satanas, may mudakop o musikot ka na ito. Muingon unta kita sa katapusan sa atong kinabuhi nga, Lord, I surrender my life. Everything and everyone in my life. Take over. I am your servant. You are my God. Magpahuli ka na kay Lord bago huli na ang lahat. Sa English pa, be caught by the Lord before it is too late. Nainugdong ko ni Anhing Tata Lucio sa Ligumba. Manakog nga tao, mananakog nga tao. Natakdan una sa tanan ang iyang pamilya. Natakdan ang simbahan
o katalimban, hasta pang mga silingan na takdan. Anaayon sa kaawit sa himnaryong ebangheliko nga paborito ni Tatay Lucio. Ginatugyan ko akong nga tanan, ang tanan o manluluwas ginatugyan ko. Paborito sa kini Gloria, hasta ni isuldi. Kung mahimong untaw sa kini nga awit, paborito nato tanan. Mabata na, mabataan man, mayang professionals man, nga naman, kay dili kita mahibalo. Karon ba? Ugma ba? O sa sunod simana ba? O sa sunod bulan ba? Nga kita mamatay. Tanawa si Jesus at the prime age of 33 namatay. Apan sa wala pa siya mamatay, nitugyan siya. Misurrender siya. Ngadto sa iyang amahan. Amahan, sa iyong mga kamot, itugyan ko ang akong spirit. Ingon unta usab kita ni anak. Atong isurrender ang atong mga kinabuhi. Ang tanan sa dili pa kita mamatay. Sa katapusan, anay persikulo nga kinaham natong tanan na agani na sa atong balay sa sala sa nasa nga lugar nga atong ibutan sa Joshua 24:15. Unsa man ni? As for me and my house, we will serve the Lord. Apan alang ka nako kung sa akong panimalay, mag-alagad kami sa Ginoo. May we make this our life mission statement, not only for Lent season, but for life. Ngayon sa atong devotion, kung kanang atong pagka-ginigbahan, kung pagka-mahinuglugon, mahitungod sa pag-antos, kamatayon, kung pagkabanhaw sa Ginoo, atong i-concretize, atong ligunon ang atong misyon nga mahimong presente, mamingaw kung makatabang sa bisan unsa nga paagi ngadto sa mga kabos o sa mga nagaantos diha sa atong taliwan o diha sa mga Pinoyanan. Hinaot nga atong pag-ampo o mga pagsimba muhatod ka nako ngadto sa usa ka konkreto nga misyon. Amen. Kinahanglan makakatun sa pagmahal ug mualagan ngadto sa katawhan. Bisan di sa pasig, bisan unsa pasyakan, itong tungod sa iyang pagkadamukan, higugmaon namo sila kay kabahin dili sa among misyon. Itungod Ginoo
nga ngamong kasinatian din sunod sa simbahan. Dilit namo kini ihilom hinunungan. Amo kini ipahibalo sa uban aron sila masayo sa kamahimungdanon diha sa panaghimusa, sa pagpamalandong ug sa pagpaminaw sa usa-usa. Itugot nga niining nahibilin na simana sa among sa ulog sa puwarismo. Mubati kami, mahinuklog kami sa kamahinungdanon sa imong pagantos ug ikinabuhig namo kini matag-adlaw. Dawato namo ang bisan unsang mudagat sa among kinabuhi ug dili kami mapalaka tungod kay anaa ikaw nagpataliwala kanamong tanan. Panalanginan, bantayan mo takamo sa Ginoo, maluloy-on ug mahinatagon unta siya kaninyo, kahimutan unta kamo niya, hatagan niya hipit nga kanino. Amen.